Taong 1941 hanggang 1945, sinakop ng bansang Japan ang Pilipinas na balam ang panitikang Filipino sa wikang Ingles. Natigil ang panitikan sa Ingles maliban sa Tribune at Philippine Review. Halos lahat ng pahayagan sa Ingles ay pinitigil ng mga Hapones. Naging magandang bunga ito sa panitikang Tagalog. Patuloy na umunlad ito sapagkat ang mga dating manunulat sa Ingles ay bumaling sa pagsulat ng Tagalog. Katulad na lamang ni Juan Laya dahil sa mahigpit na pagbabawal ng pamahalaang Hapon sa anumang akda sa Ingles. Ipinagpatuloy ang lingguhang liwayway ngunit sa mahigpit na pagmamatyag hanggang sa ipabahala sa isang Hapong si Kinichi Ishikawa. Tinaguri ang gintong panahon ng panitikang Pilipino. Dahil higit na malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito. Sa madaling salita, nabigyan ng puwang ang panitikang Tagalog ng panahong ito. Maraming naisulat na mga dula, tula, maikling kwento. Ang karaniwang paksa ng mga tula noong panahon ng Hapon ay tungkol sa bayan o sa pagkamakabayan, pag-ibig, kalikasan, buhay lalawigan o nayon, pananampalataya at sining. Ang haiku ay binubuo ng 5, 7, 5 na pantig kada taludtod. Isang halimbawa nito ay ang Tutubi ni Gonzales K. Flores. Ang tanaga naman ay binubuo ng 7 pantig kada taludtod. Palay ni Ildefonso Santos ang halimbawa nito. Ang karaniwang tula ay may tiyak na sukat, tugma at talinghaga. Ang halimbawa nito ay ang tulang Pag-ibig ni Teodoro Henner. Dramatic Philippines. Ito ay samahan ng mga mandudulang Pilipino. Itinatag ni Francisco Rodrigo, Albert Casino at Narciso Pimentel. Ilan sa mga nagsusulat ng dula ay sina Josema Hernandez, Francisco Soc, Rodrigo Clodoaldo del Mundo at Julian Cruz Balmaceda. Ito ang ilan sa kanilang gawa. Mga tanyag na pangalan sa ilalim ng maikling kwento sa panahon na ito. Brigido Batong Bakal, kilalang kwentista at nobelista ng henerasyong panitikan. Isa siya sa pinakatanyag na Tagalog na manunulat. Macario Pineda, isinulat niya ang 5-minuted, Auntie Writes the Ending, at iba pa. Jose Esperanza Cruz, isinulat niya ang 3 Maria. Carlos P. Romulo, isa siyang sundalo, politiko, diplomatiko, at iba pa. Unang 3 gantimpala. Ang unang gantimpala ay nakamit ng Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes, pangalawang gantimpala. Uhaw sa Tigang na Lupa ni Liwayway Arcio, pangatlong gantimpala. Lunsod Nayon at Dagat-Dagatan ni NVM Gonzales. Tungkol saan nga ba ang Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes? Ang akdang ito ay pumapaksa tungkol sa diwa ng pagkamakabayan at pagbalik-tanaw sa sariling kinalakhan o kinamulatan. Ang Uhaw, ang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo ay tungkol sa dalagitang nagkaroon ng mga magulang na kailanman ay hindi kakikitaan ng paglalambing sa isa't isa. Para bang walang namamagitang pag-ibig ang pagsasama. Yun lamang, salamat sa panonood.